Kailangan ba talaga tuwing Lunes isinasama ka ng matandang alaga mo? Kasama po yun sa trabaho ko bilang caregiver eh. Nasa kontrata ko po yun. Sa bagay nga, kaya lang wala ka na kasing day off eh. Sa gabi ka na lang namin nakakasama. Hindi ko na po iniisip kung may day off ako. Ang mahalaga po sa akin, malaki ang naiuwi ko tuwing araw ng sahod. Pasensya ka na anak ha. Ikaw na ang umako sa responsibilidad ng pamilya natin mula nang iwan tayo ng ama nyo at sumama sa ibang babae. Huwag na po natin pag-usapan ng itay. Mula nang iwan po niya tayo, para sa akin, matagal na siyang patay. Sa kabila ng ginawa niya, ayoko pa rin na magtanim kayo ng sama ng loob sa kanya. Tatay niyo pa rin siya. Tatay lang po namin siya sa papel, pero hindi sa tunay na kahulugan ng pagiging ama. Maiba nga pala ako. Bayaran na kasi bukas ng tuition fee ng kapatid mo. Huwag po kayo mag-aalala. May nakatabi na po sa drawer. Kunin niyo na lang po. Alam niyo naman kung nasaan. Pasensya ka na anak ha. Ewan ko ba sa kapatid mo kung bakit sa private school pa gusto mag-aral. Pwede naman sa mga university na libre eh. Hayaan na lang po natin. Matataas naman po ang grades niya, talagang nag-aaral siya mabuti. Nahihiya lang kasi ako sa'yo. Ikaw nga, hindi mo tinapos ang pag-aaral mo. Meron ka pang kapatid na nag-aaral sa high school. Ito pang upa ng bahay natin. Pagkain pa natin. Lahat na, sinagot mo. Hindi naman po ako nagreklamo kaya nga po nagtatrabaho para matugunan ang mga kailangan natin. Baka kasi mapabayaan mo na ang sarili mo. Nabibili mo pa ba ang mga gusto mo? Oo naman po. Ito nga po, bumili ako ng 2 lipstick. Tig-isa po tayo. Hindi pwede na ako lang ang maganda. Ang ganda nito, nak. Mamahalin ito ah. Naku, nakakahiya naman na magkokolorete pa ako sa tanda kong ito. Wala naman akong asawa. Baka isipin ng mga tao lumalandi pa ako sa edad kong ito. Huwag niyo po silang intindihin, Nay. Ang importante po, wala naman akong inaapakang tao. Itatago ko ito. Kapag may okasyon ko lang gagamitin para hindi agad maubos. Pwede niyo po yan gamitin kahit araw-araw pa. Bibilihan ko na lang po kayo ulit kapag naubos. Tsaka po, gamitin niyo yung mga damit na binili ko ha. Huwag niyo lang po itatago. Sige, isusuot ko kapag nagsimba ako sa linggo. Susuotin ko yung bestida na bulaklaki na binili mo at gagamitin ko itong lipstick. Sigurado pong bagay sa inyo yon. Paano po? Aalis na po ako. Bukas na lang po ulit tayo magkwentuhan. Mag-iingat ka sa pupuntahan nyo, nak ha. Tawagan mo ko o kahit sino sa mga kapatid mo kapag may problema. Opo, Nay. Huwag po kayong magpapakapagod dito ha. Totoong caregiver ng isang matandang babae ang trabaho ko. Panglima ko ng hanap buhay to mula nang iwan kami ng aming ama. Akala ni na inay malaki lang ang sahod ko. Kaya ako natutugunan ng mga pangangailangan nila. Wala silang kaalam-alam sa lihim na itinatago ko. Hello, Han. Ang aga mo namang dumating. Malapit lang kasi dito yung lugar kung saan kami nag-meeting. Kaya tumuloy na ako dito pagkatapos. Gusto mo nang maiinom? Hindi pa kasi luto ang sinalang ko Ayos lang yun. Hindi pa naman ako nagugutom. Ipagtitimpla na lang kita ng juice. Bubuksan ko na rin ang TV para manood ka muna habang nagluluto ako. Dito na lang ako sa kusina. Panonoorin na lang kita sa ginagawa mo. Kumusta palang araw mo? Tulad pa rin ng dati. Pagod araw-araw. Tapos pagdating mo sa bahay, bubungangaan ka pa. Hindi pa rin pala nagbabago ang asawa mo. Ito ang juice mo. Salamat, Han. Kaya ako lang naman siya pinakikisamahan dahil sa mga anak namin Hindi kaya siya nagdududa na may kabit ka? Hanggang hinala lang naman siya. Wala siyang magiging ebidensya. Hindi ko pa rin maiwasan na kabahan. Baka kasi bigla na lang niya akong sugurin dito. Sa bahay namin o kaya sa trabaho ko. Ngayon ka pa ba kakabahan
3 taon na ang relasyon natin. Huwag na nga nating pag-usapan ng asawa mo. Gusto ko tungkol lang sa atin ang pag-usapan natin. Oo naman, kaya nga nandito ako para kahit papano makalimutan ko nagpapasakit sa ulo ko. Pwede na tayong kumain. Wow, parang nagutom ako bigla. Mukhang masarap lahat. Puro paborito mong niluto ko. Gusto ko kasi lagi mong maaalala ang bawat araw na magkasama tayo. May pamilya si Levi at 3 anak sa asawa niya. Nagkakilala kami nung panahon na nag-uumpisa ng manlamig ang relasyon nila. Ako ang lagi niyang sinasabihan ng mga problema niya sa pamilya at trabaho. Tuwing Lunes kami nagkikita sa bahay na kinuha niya. Kumpleto yun sa kagamitan. At meron din kaming mga damit doon. Lahat ng gusto ko ibinibigay ni Levi. Siya rin ang sumusuporta sa lahat ng kailangan ng pamilya ko. Para hindi halata ang relasyon namin, nagtatrabaho pa rin ako. Kapag natuloy ang pag-alis ni Maris at ng mga bata, mapapadalas na ang pagkikita natin. Talaga? Saan naman ang punta nila? Gusto kasi makita ng mga bata ang kanilang lolo at lola, kaya buong bakasyon ay doon muna sila. Gusto nga nila akong sumama pero sabi ko busy ako sa trabaho. Mabuti kahit madalas kayong nag-aaway ng asawa mo, hindi galit sa'yo ang mga anak mo. Hanggat maaari kasi, hindi namin ipinapakita ni Maris na nag-aaway kami sa harapan nila. Tsaka kahit kailan, hindi ako siniraan ng asawa ko sa mga anak namin. Mabait naman pala ang asawa mo. Ay, mabuti naman siya nung unang mga taon ng pagsasama namin. Hanggang unti-unti siya nagbago. Naging sobrang selosa at lagi na lang akong inaaway ng walang dahilan. Iyon ba ang dahilan kung bakit nawala ang pagmamahal mo sa kanya? Ang totoo niyan wala naman talaga akong pagmamahal sa kanya. Pinagkasundo lang kasi kami ng mga magulang namin noon. Uso pa pala yan sa mga mapepera. Oo naman. Minsan, sumasagi sa isip ko kung halimbawa isang araw magising na lang ako na iniwan mo na ako. Hindi ko alam kung paanong paghahandaan yun. Hindi mo naman kailangang paghandaan yan dahil hindi naman kita iiwan. May plano ka bang seryosohin ang relasyon natin? Seryoso naman ako sa iyo. Hindi ba halata? Ang ibig kong sabihin, yung hindi na natin kailangang itago ang relasyon natin, yun bang pwede tayong lumabas na magkasama, hindi yung lagi nilang patago ang pagkikita natin? Darating din tayo dyan. Sa ngayon, magtiis muna tayo sa pagkikita natin ng patago. Iniisip ko rin kasi ang kapakanan ng mga bata eh. Ayoko na mawalan sila ng respeto sa akin oras na malaman nila. Aasahan ko ang sinabi mong yan. Ako ang nag-aalala. Baka kasi magsawa ka ng maghintay sa akin eh. Baka makahanap ka na ng iba na mas bata kaysa sa akin. Hindi yun mangyayari. Hindi ko nga pinapansin ang mga nagpapalipad hangin sa akin eh. Dahil ikaw lang ang mahal ko at wala na akong gugustuhin na makasama. Thank you, Han. Ikaw lang ang nagpaparamdam ng kahalagahan ko. Aasahan ko rin ang sinabi mo na ako lang ang magiging lalaki sa buhay mo. Naunang umalis si Levi. Sumakay na lang ako ng taxi papunta sa bahay kung saan naroon ang matandang inaalagaan ko. Isang matandang babae na edad 71. Nasa wheelchair na lang siya at hindi na rin nakakapagsalita. May katulong naman ako nurse sa pag-aalaga sa kanya kaya hindi ako hirap. Bago umuwi ng araw na yun, dumaan muna ako sa grocery store para mamili ng mga kailangan sa bahay. Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid ko pagdating ko dahil sa mga dala ko. Para kayo mga batang pasli talaga kung mag-agawan. Lahat naman kayo meron eh. Hindi na po kayo nasanay sa kanila. Lagi naman ganyan ang mga yan. Hindi nyo man lang inalok ng maiinom ang ate ninyo. Busog pa naman po ako. Lagi akong pinapamerienda bago ako pauwi ng amo ko. Mabuti pa, ayusin nyo na yan sa lagayan. Yung baon nyo sa eskwela ha, huwag nyong kainin. Hanggang kailan na lang po ang pasok nila, Nay? Si Lay, matagal pa ang sem break. Yung dalawa, 1 linggo na lang.
Makakapahinga ka na sa baon. Kahit naman po walang pasok hingi pa rin sila ng hingi ng pera. Oo nga eh. Ay, napakagastos talaga ng mga kapatid mo. Hayaan na lang po natin hanggat meron pa akong maibibigay. Eh baka kasi masanay naman. Masaya po ako na makitang masaya ang mga kapatid ko at kayo. Salamat nak ha. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng mabait na anak na katulad mo. Baka naman po magkaiyakan na naman tayo niyan ha. Ikaw talaga. Oo nga pala, nagluto ako ng paborito mong ulam. Yung sinigang sa miso. Sarap naman yan. Mapaparami na naman ang kain ko nito. Kahit man lang sa ganitong bagay, makabawi ako sa'yo. Hindi niyo po kailangang makabawi. Mahal ko kayo ng mga kapatid ko. Lahat po gagawin ko para sa inyo. Kapag ganun na ang sinasabi ni inay, hindi ko talaga maiwasang makonsensya. Malimit ko rin marinig sa mga kapatid ko kung paano ako ipagmalaki ng nanay namin sa ibang tao. Kung gaano siya kaswerte sa akin. Hindi na tuloy mawala-wala ang pangamba ko na baka dumating ang araw na matuklasan nila ang sikreto ko. May mga gabing hindi talaga ako makatulog dahil sa mga iniisip ko. Ang ginagawa ko, nagtitimpla ko ng gatas. Katulad ng gabing yon, naabutan ko pa ang inay sa sala na nananahi. Nay, bakit hindi pa po kayo natutulog? Hindi pa kasi ako inaantok eh. Ganun ka rin ba iha? Kwentuhan muna tayo. Sige po, ano naman pong pagkakwentuhan natin? Tungkol sa tatay ninyo. Hanggang ngayon po ba hindi niyo pa rin siya kinakalimutan? Hindi ganon kadali yon, anak. Kasal kami ng tatay nyo at nangako sa harapan ng Diyos. Pangakong hindi niya tinupad. Alam ko na matindi ang galit mo sa kanya, pero ayoko na habang buhay na manatili ang puot dyan sa puso mo. Palagay ko, yan ang dahilan kung bakit hindi mo magawang tumanggap ng manliligaw. Hindi po yun ang dahilan. Mas gusto ko lang po na kayong i-priority ko. Pwede mo naman pagsabayin eh. Katulad ni Benjo, matagal na siya nagsabi na aakyat ng ligaw sa'yo. Pakisabi na lang po na sa iba na lang siya manligaw. Hindi kamo ako interesado sa kanya. Bakit ayaw mo sa kanya? Mabait naman yung tao at may matatag ng trabaho. Ni minsan din, hindi ko nabalitaan na nasangkot sa gulo. Gwapo siya at maganda ka. Bagay kayo. Nay, hindi ko nga po siya gusto. Ano bang hinahanap mong katangian sa isang lalaki? Wala po, ayoko pa lang pong tumanggap ng manliligaw ngayon. Sigurado ka ba na wala ka pang boyfriend? Baka naman nahihiya ka lang magsabi. Si nanay talaga. Ayoko lang po na mahati ang oras ko sa trabaho at sa inyo. Sa bagay nga, mabalik nga pala tayo sa tatay nyo. Nakausap ko kasi ang kapatid niya, ang tiyo Ruel nyo. Ano pong sabi niya? Iniwan na pala siya nung babaeng sinamahan niya pagkatapos ubusin ang pera niya. Di ba may trabaho naman siya? Ang sabi ng tiyuhin mo, matagal na raw walang trabaho. Natanggal daw kasi nahuling lasing habang naka-duty. Siguro nag-uumpisa na siyang karmahin. Matagal na rin na pala na gustong makipagkita ng tatay niyo sa atin para daw makahingi ng kapatawaran. Talaga? Hihingi siya ng kapatawaran? Tapos anong sunod? Dito na ulit siya titira sa atin? Wala namang binanggit ang tiyuhin mo. Gusto lang siguro kayong makita ng tatay ninyo. Ay, kung gusto po ng mga kapatid ko na makita ang itay, sila po ang bahala pero ako ayoko siyang makita. Hindi mo na ba talaga magagawang patawarin ang itay mo? Bakit kayo, Nay? Napatawad niyo na ba siya? Matagal na anak. Ayoko na habang buhay mamuhay tayo sa puro galit at hinanakit. Sana balang araw, ganun ka rin. Nung nakahiga na ako, lalong hindi ako nakatulog. Laman ng isip ko ang mga pinag-usapan namin ni inay. Dati malapit ako sa aking ama. Sabi nga ng mga kapatid ko, ako ang paborito ni itay.
Pero nagbago yun sa isang iglap. Kahit kulang sa tulog, pumasok pa rin ako sa trabaho. Nang malapit na ako umuwi, nagulat ako nang tumawag si Levi. Gusto niya magkita kami ng araw na yun. Oo, ano nangyari sa'yo? Bakit ka may sugat sa mukha? Binato ako ng asawa ko ng picture frame namin. Buti nga, daplis lang to eh. Nasisiraan na ba ng bait ang asawa mo? Bakit niya ginawa yon? Pinipilit niya kasi na sumama ako sa kanila ng mga bata na magbakasyon. Bakit kailangan kanyang pilitin kung ayaw mo naman? Gusto niya kasi na hindi ako mawala sa paningin niya. Hindi man lang niya iniisip ang trabaho ko. Napakababaw naman ang dahilan niya para manakit. Sabi ko sa kanya, hindi ako uuwi hanggat hindi siya nagbabago. Tama lang ang desisyon mo. Teka lang ha, kukunin ko lang yung first aid kit. Salamat. Sa iyo lang ako nakakaramdam ng katahimikan. Pwede mo naman kasing maranasan yan habang buhay. Dito ka na lang umuwi. Kung alam mo lang na gustong gusto ko na. Kaya lang, inaalala ko mga anak ko eh. Siguro subukan mo rin na ipaunawa sa kanilang sitwasyon yun ng nanay nila. Mahirap kasi yung habang buhay ka na lang nagtitiis. May epekto rin kasi sa mga bata ang nakikita nilang pag-aaway ng mga magulang. Alam ko naman, kaya nga hanggat maaari, nagtitimpi na lang ako. Kaya lang kanina, hindi na ako nakatiis. Kesa masaktan ko siya, umalis na lang ako. Nasaan nga pala ang mga damit mo? Konti lang kasi ang mga naiwan mo dito eh. Babalikan ko na lang sa ibang araw. Sa ngayon, gusto ko lang muna magpalamig. Sana habang nandito ka, makapagdesisyon ka na rin kung ano ang plano mo sa atin. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin ang desisyon ko. Dahil plano ni Levi na tumigil muna sa bahay, kailangan nandun din ako. Kaya nagdesisyon akong tawagan ng inay. At sabihing ilang araw akong hindi makakauwi sa amin. Naniwala naman siya sa dahilan ko na kailangan ako ng aking amo. Sinunod ko rin ang sinabi sa akin ni Levi na mag-resign sa trabaho ko. Kahit mabigat sa akin na iwan ang matandang inaalagaan ko. Napamahal na kasi siya sa akin. Magkape ka muna. Kanina ka pa nasa harap ng laptop mo eh. Salamat, Han. Kailangan ko kasing tapusin ang ginagawa kong trabaho. Kanina pa pala tumutunog ang cellphone mo. Bakit hindi mo sinasagot? Baka importante yon. Si Maris lang ang tumatawag. Ayoko masira ang araw ko lalo't may tinatapos ako. Magsasawa rin yun sa kakatawag. Baka tungkol sa mga anak mo ang dahilan ng pagtawag niya. Kung may kailangan ng mga anak ko sa akin, sila mismo ang tatawag. Tsaka bukas uuwi din ako sa bahay. Kukunin ko ng lahat ng mga damit kong naiwan. Talaga? Ibig bang sabihin yan tuluyan mo nang iiwan ng asawa mo? Ganun na nga. Naisip ko na hindi ko na mahal ang asawa ko. Ikaw nang mahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Hindi ka magsisisi na ako ang pinili mo. Aalagaan kita habang buhay. Alam ko naman yon. Noon pa naman, ramdam ko na ang pag-aalaga mo. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Magluluto na rin ako ng tanghalian natin. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Sa wakas kasi masosolo ko na rin si Levi. Darating ang araw na hindi na namin kailangan magtago. Kinabukasan nga umalis si Levi para umuwi sa kanila. Sabi ni Manang Elsa, dumating ka ng araw. Oh, bakit mo nilalagay ang mga damit mo sa maleta? Hindi mo pa ba alam? Iiwan na kita. Levi, huwag mo namang gawin sa akin ito. Sa amin ng mga anak mo. Kung yung ginawa ko ang ikinagagalit mo, patawarin mo na ako. Hindi ko na ulit gagawin yun. Sawang-sawa na ako sa pag-uugali mo. Hindi ko na maramdaman ang katahimikan sa bahay na to. Bakit? Sa kabit mo ba nahanap ang katahimikan na sinasabi mo? Ha? Wala akong kabit. Napapraning ka lang. Huwag ka na magsinungaling. Hindi lang isang beses nangyari na meron kang naging babae. Sino siya? Ha? Saan mo na naman napulot ang babaeng yon? Mas bata ba at mas maganda kaysa sa mga nauna? Sumagot ka! Wala akong aaminin dahil wala akong kabit. Iiwan kita dahil sa ugali mo. Kahit sino hindi tatagal sa'yo.
Hindi ako naniniwala sa mga dahilan mo. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano pa bang kailangan kong gawin para mahalin at irespeto mo ako bilang asawa mo? Wala kang dapat gawin. Mas mabuti na maghiwalay na lang tayo kaysa naman lagi tayo nag-aaway. Gagawin ko to para sa mga anak natin. Ayoko na pati sila madamay sa away natin. Huwag mo nang idahilan ng mga anak natin. Kaya mo kami gustong iwan dahil sa babae mo. Bahala ka kung yan ang gusto mong paniwalaan. Huwag mo akong tatalikuran! Kinakausap pa kita! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi na magbabagong isip ko. Lahat ginawa ko sa'yo! Binigyan kita ng gwapo at magagandang anak! Nang sabihin mo na gusto mo na tumigil na ako sa trabaho, sinunod kita! Tinalikuran ko ang dati kong buhay, pati mga kaibigan ko! Buong buhay ko, inilaan ko na sa'yo! Tapos ito lang ang mapapala ko sa lahat ng sakripisyo ko? Hayop ka! Patawarin mo ako. Hindi ko gusto na umabot tayo sa ganito. Kaya lang, mahirap naman kung magsasama tayo na wala ng pagmamahalan. Mahal kita, Levi. Ayoko mawala ka sa akin. Huwag mo tong gawin sa amin ng mga bata. Kailangan ka namin. Lagi pa rin akong dadalaw dito. Hindi ko kakalimutan ng mahalagang okasyon. Magiging ama pa rin ako sa mga anak natin. Iba pa rin kapag buo ang pamilya natin. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang natin? Sasabihin natin sa kanila na hindi na tayo nagkakasundo, na hindi na natin mahal ang isa't isa. Total, ikaw naman ang nakaisip niyan. Ikaw ang magpaliwanag sa kanila. Makipagtulungan ka na lang para maayos ng problema natin. Bakit ko gagawin yon? Para bigyan kayo ng pabor ng kabit mo? Hindi ko kayo patatahimikin habang nabubuhay ako. Sinabi nang wala akong kabit. Dahil sa ugali mo kaya gusto ko na makipaghiwalay. Sige, itanggi mo. Wala namang maniniwala sa'yo ni isa sa pamilya natin dahil kilala ka nila. Wala na akong pakialam kung maniwala man sila sa dahilan ko o hindi. Hindi rin naman nila mababagong isip ko. Sige, magsama kayo ng kabit mo. Kapag kumupas na ang ganda ng babaeng yon, babalik ka rin sa akin. Habang buhay mo rin pagsisisihan na ipinagpalit mo kami ng mga anak mo sa babaeng yon. Hindi na pinakinggan pa ni Levi ang mga sinasabi ng asawa. Mabuti na lang nasa eskwelahan pa ang mga anak niya at hindi narinig ang pagtatalo nilang mag-asawa. Tumuloy muna siya sa opisina. Tumawag lang siya para sabihin gagabihin siya ng uwi. Nagpaalam din ako na uuwi muna sa amin. Napagsisisihan ko lang pala dahil sa nadatnan kong eksena sa bahay. Anong ibig sabihin nito? Nay, anong ginagawa niya dito? Anak, gusto lang dumalaw ng tatay niyo. Kumusta ka na, anak? Buhay pa pala kayo. Alam ko na matindi ang galit mo sa akin. Sana mapatawad mo ako, anak. Huwag na kayong umasa na mapapatawad ko pa kayo. Pagdalaw nga lang ba ang dahilan ng pagpaparito ninyo? Gusto ko sanang bumalik sa inyo. Sabi na nga ba, pagkatapos ninyong magpakasaya kasama ng kabit ninyo at ubusin ang pera ninyo, babalik kayo sa amin? Ang kapal naman yata ng pagmumukha ninyo. Matagal ko nang pinagsisihan ang ginawa kong pag-iwan sa inyo. Huli na ang pagsisisi nyo. Ang mabuti pa, umalis na lang kayo at huwag na magpapakita. Ava, huwag ka naman ganyan magsalita. Kahit anong ginawa niya, ama niyo pa rin siya. Mula nang iwan niya tayo, tinapos na niya ang pagiging ama niya sa pamilyang to. Hayaan mo sana makabawi ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kung kailang kaya ko nang itaguyod ang pamilyang iniwan mo, hindi mo na kailangang bumawi pa. Kahit wala ka, kaya kong ibigay ang pangangailangan ng inay at ng mga kapatid ko. Hindi lang sa pera o material na bagay ko gustong bumawi, kundi sa mga panahon na nawala. Gusto kong ipakita sa inyong labis kong pagsisisi na iniwan ko kayo. Gusto ko rin iparamdam kung gaano ko kayo kamahal. Ava, anak, nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo nang dumalaw dito ang tatay niyo.
Bahala na kayo, Nay. Total parang baliwala naman lahat ng ginawa ko sa pamilyang to. Hindi yan totoo, Ava. Ava, bumalik ka! Hayaan na lang muna natin siya. Baka nabigla lang siya na makita ko. Bigyan natin siya ng panahon na makapag-isip. Pareho sila ni Lay na nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Mabuti pa itong dalawa. Agad ka nilang natanggap. Nauunawaan ko naman ang mga anak natin. Hindi ako susuko na humingi sa kanila ng kapatawaran sa lahat na naging pagkukulang ko. Dumiretso na lang ako nang uwi sa bahay na tinutuluyan namin ni Levi. Nagagalit pa rin ako dahil sa nadatnan ko sa bahay. Hindi ako makapaniwala na ganun lang kadali kay inay na tanggapin muli ang itay. Sa kabila ng mga ginawa niyang kasalanan. Gabi na nang umuwi si Levi. Nagulat pa ako nang sabihin niyang kumain kami sa labas. Hindi ako makapaniwalang dadalhin niya ako sa mamahaling restaurant. Na noon ko lang mararanasan. Kanina ko pa napapansin na parang malungkot ka. Kanina kasi naabutan ko ang tatay ko sa bahay namin. Ha? Di ba matagal na kayong iniwan ng tatay niyo? Ibig bang sabihin nun, nakikipagbalikan siya sa nanay niyo? Siguro, hindi ko alam kung ano ba talagang plano niya. Ayoko kasi siyang kausapin eh. Kahit ano pa man, tatay mo pa rin siya. Pero kung hindi ka pa handa na makipag-ayos sa kanya, naiintindihan naman kita. Huwag na nga natin siya pag-usapan. Ayoko masira ang gabi natin. Ito pa naman ang unang beses na lumabas tayo. Oo nga, nandito na mga in-order nating pagkain. Mukhang masarap lahat. Salamat dinala mo ako dito. Unang beses kong makakain sa ganitong klaseng lugar. Mula ngayon, madalas na tayong kakain sa labas. Kumusta pa lang naging pag-uusap ninyo ng asawa mo? Ayun, hindi niya matanggap ang pakikipaghiwalay ko. Baka guluhin niya tayo niyan. Hindi ka naman niya kilala. Siyempre, mag-iingat pa rin tayo. Ay, naisip ko bigla. Galit na galit ako sa tatay ko. Dahil sumama siya sa kabit niya at iniwan niya kami. Pero hindi nila alam, kumabit din ako. Ang mali lang ng tatay mo, inabandona niya kayo at hindi sinuportahan. Hindi ko naman yun gagawin sa mga anak ko. Yan ang huwag mong gagawin sa mga anak mo. Iparamdam mo pa rin sa kanila ang pagiging ama mo kahit nagsasama na tayo. Kakaiba ka talagang babae, kaya mahal kita eh. May pakialam ka sa nararamdaman ng mga anak ko. Hindi porke pumayag akong maging kabit mo, masama na akong tao. May puso pa rin naman ako. Alam ko. Shit, dito pa talaga. Ha? Bakit? Mabuti pa umalis na lang tayo dito. Sa ibang lugar na lang tayo kumain. Bakit nga? Ano bang problema? Yung bayaw ko nandito kasamang pamilya niya. Nasaan? Yung lalaking nakapolo na kulay asul. Nakatingin siya sa akin. Noon pa man, mabigat na ang dugo namin sa isa't isa. Ayoko na hanggang dito magkagulo kami. Mabuti nang umiwas na lang. Halika na. Wala akong nagawa kundi ang sumunod na lang kay Levi. Bago lumabas, sumulya pa ako sa bayaw niya. Matalim ang titig niya na nakasunod sa aming dalawa. Pareho na kaming wala sa mood. Kaya umuwi na lang kami ng bahay. Ang malas naman ng unang labas natin. Siguro kung kakain tayo, kailangan sa malayong lugar na. Siguradong makakarating yun sa asawa mo. Eh di ba, lagi mong tinatanggi na may iba kang babae. Mabuti na rin siguro yun. Para wag nang umasa si Maris na magkakabalikan pa kami. Para tuloy natatakot na akong lumabas ng bahay. Hindi mo kailangan matakot. Hindi naman kita pababayaan eh. Hindi ako makakapayag na saktan ka ni Maris o kahit na sino sa pamilya niya. Nag-ring ang cellphone mo. Baka asawa mo na yan. Si Maris nga. Siguro tinawagan na siya ng kapatid niya. Sagutin mo muna. Ayos lang naman sa akin kahit marinig ko ang pag-uusap ninyo. Kung wala rin lang kinalaman sa mga bata, wala na akong balak makipag-usap pa sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko maiwasan na maawa sa asawa mo ngayon. Hindi niya kailangan ng awa mo. Matatag siyang babae. Makakaya niya mawala ako. Kailangan lang niya ng panahon. Alam ko gutom ka pa. Mag-iinit lang ako ng pagkain natin. Mabuti pa nga.
Kinabukasan maagang tinawagan si Levi ng panganay niyang anak. Pagdating sa mga anak, hindi sila matanggihan ng ama. Ayos lang naman sa akin yun. Kahit pa may posibilidad na magkita sila ng asawa. Kapag talaga tungkol sa mga anak mo, mabilis ka pa sa 4:00. Natural, dahil mahalaga sila sa akin. Sila at ang babae mo lang ang importante sa'yo. Nasaan si Troy? Gusto ko siya makausap tungkol sa problema na sinasabi niya. Wala siya rito. Inutusan ko lang siya na tawagan ka para pumunta ka rito. Bakit kailangan mo pang gamitin ang anak natin? May trabaho ko ngayon. Isinantabi ko muna dahil akala ko may problema ang anak natin. Ayaw mo naman kasing sagutin ang tawag ko. Nagmamatigas ka na makipag-usap sa akin. Dahil wala naman talaga tayong pag-uusapan. Tapos na tayo. Ikaw lang naman ang tumapo sa relasyon natin eh. Ikaw pang may ganang sabihin na sawang-sawa ka na sa pag-uugali ko. Samantalang ikaw naman ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kung wala naman palang kailangan ng anak natin, aalis na ako. Huwag ka munang umalis, Levi. Mag-usap muna tayo. Wala na nga tayong dalawa. Tanggapin mo na lang para hindi ka na mahirapan pa. Sa tingin mo kaya ganun lang kadali ang lahat? Dahil sa babaeng yon, basta mo na lang itatapon ang ilang taon nating pinagsamahan. Sinabi na... Huwag ka na magkaila pa! Huwag mong gawing sinungaling ang kapatid ko! Oo na, may iba akong babae. Mas di hamak na maganda at mas bata sa'yo. At higit sa lahat, inaasikaso niya ako, hindi katulad mo. Pagod na nga ako galing sa trabaho. Bubungangaan mo pa ako. Ano, masaya ka nang umamin ako? Hayop ka! Walang iya! Pagkatapos ng lahat ng hirap at sakripisyo ko sa pamilyang ito, ipagpapalit mo lang ako sa isang basura! Hindi ka gaya ng iniisip mo si Ava. Malinis siyang babae at alam ko na hindi perang habol niya sa akin. Binanggit mo pa talaga ang pangalan ng babaeng yun sa pamamahay natin? Wala kang respeto! Yun naman pala eh. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na wala na tayo. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Hindi ako papayag! Sinusumpa ko! Hindi ko kayo patatahimikin ng babae mo! Pagbabayarin ko siya ng mahal! Hindi na lang pinansin ni Levi ang mga pagbabanta ng asawa. Batid naman niya kasi na hanggang salita lang ang babae. Pagdating sa tinutuluyan namin, parang hapong-hapo siya. Kaya sinabihan ko siyang magpahinga muna at hihilutin ko ang ulo niya. Salamat, Han. Nawala ng sakit ng ulo ko. Akala ko nga kung napano ka kanina eh. Pulang-pula kasi ang mukha mo sa galit. Naging matindi kasi ang pagtatalo namin ni Maris kanina eh. Kung ano-ano rin na pagbabanta ang sinabi niya. Naiintindihan ko naman ang galit na nararamdaman niya eh. Kahit ako siguro ang nasa kalagayan niya. Matinding galit rin na mararamdaman ko. Huwag mong sabihin na naaawa ka pa sa kanya. Hindi ko maiwasan dahil babae din ako. Ikaw nang mahal ko, hindi na siya. Alam ko naman yun. Tsaka wala naman akong balak na iwan ka para sa kanya. Oo nga pala, ilang araw ako mawawala. May out of town kami ng mga kaopisina ko. Gusto sana kitang isama kaso yung mga kasama ko, kakilala ni Maris eh. Ayos lang. Mag-iingat ka at tawagan mo na lang ako kapag nandun ka na. Sandali lang naman ang 3 araw. Habang wala ako, pwede ka namang umuwi sa inyo para hindi ka mainip dito. Ganun na nga ang gagawin ko. Namimiss ko na rin si nanay at ang mga kapatid ko eh. Bibigyan kita ng pera para may panggastos ka. Meron pa naman ako dyan. Sapat na yun sa panggastos ko. Tanggapin mo na. Para talaga sa'yo yan. Sige, ikaw ang bahala. Nang makaalis si Levi, naghanda lang ako para makauwi na rin sa amin. Namili na rin ako ng mga kailangan nila sa bahay. Hindi ko inaasahan na madadatnan ko na naman sa bahay ang Itay. Sabi ng kapatid ko, doon na ulit siya nakatira. Nagkulong na lang ako sa kwarto para hindi ko siya makita. Ava, pwede bang pumasok? Sige po, Nay. Pasok po kayo. Hindi ka kasi nagtanghalian kanina. Hindi ka ba nagugutom? Wala po akong ganang kumain. Alam ko galit ka sa akin, pero sana maunawaan mo ako. Sabihin niyo nga, Nay.
Kahit kailan ba hindi kayo nagalit sa ginawa ng Itay sa atin? Siyempre nagalit. Gabi-gabi akong umiiyak noon at minumura ko talaga siya sa isip ko. Para akong mababaliw noon sa kakaisip. Ang daming tanong sa isip ko. Pero sa huli, napagtanto ko na wala akong pagkukulang dahil naging mabuting asawa ako at mabuting ina ninyo. Ang tatay ninyo ang nagkulang at nakalimot sa sumpaan namin. Paano niyo po siya napatawad? Isinuko ko lang sa Panginoon ang lahat ng sakit at galit na nasa dibdib ko. Hindi madali pero nagawa kong magpatawad. Kaya po ba tinanggap niyo siya ulit dito sa bahay natin? Oo, lahat naman ng tao, may karapatan na bigyan ulit ng pagkakataon na magbago. Walang pinagkaiba ang Itay mo sa kanila. Hindi rin kita minamadali na patawarin siya, pero sana respetuhin mo pa rin siya bilang ama mo. Alang-alang po sa inyo. Hindi ko na po siya pagsasalitaan ng hindi maganda. Pero sana po, huwag niyo munang hingi na patawarin ko siya. Salamat anak. Alam ko na babait ka naman talaga. Nadadala ka lang ng galit mo. Sana kayo ni Lay mapatawad na ang inyong ama sa mga susunod na araw. May iba po pala ako, Nay. Ilang araw po muna ako dito, ha? Oo naman. Hindi mo kailangan magpaalam pa. Bahay mo rin ito. Akala ko kasi nagbago na mula nung nandito si Itay eh. Walang balak ang Itay mo na panghimasukan ng mga buhay natin. Ang gusto lang niya bumawi sa atin sa ilang taon niyang pagkawala. Mabuti naman po akong ganon. Hindi pa po kasi ako handa na makikialam siya sa buhay natin. Ang mabuti pa, lumabas ka na. Alam ko gutom ka na. Sige na, kumain ka na doon. Susunod na lang po ako. Nang lumabas ang inay, inayos ko lang ang sarili ko. At saka na ako lumabas. Naabutan ko ang Itay na nasa kusina at ngumiti sa akin. Kumain ka na, Iha. Ininit ko na yung ulam. Ang inay ho. Lumabas siya sandali. May bibilhin lang siya sa may tindahan. Teka, ipagsasandok kita ng kanin at ulam. Dito ka na maupo, anak. Nasaan po ang mga kapatid ko? Hindi pa sila umuwi mula kanina. Kumain ka na. Hindi ka dapat nagpapalipas ng kain. Baka magkasakit ka. Hindi ko po alam kung bakit niyo to ginagawa. Malaki na naman ako para pagsilbihan ninyo ako. Gusto ko lamang makabawi sa inyong magkakapatid. Alam ko na mahirap kalimutan ang ginawa ko. Pero kung kinakailangan, habang buhay ko kayong pagsisilbihan para makabawi lang sa laki ng kasalanan ko. Naging maayos naman po ang buhay namin nung mawala kayo. Mas pinatatag ako nung iwan niyo kami. Natuto kami tumayo sa sarili namin mga paa. Kaya ano ba ang intensyon ninyo? Bakit bumalik pa kayo sa buhay namin? Kung kapatawaran lang, hindi niyo kailangan makipaglapit pa sa amin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magtatagal. Uuwi rin kasi ako sa probinsya para doon na manirahan. Gusto ko lang talaga kayong makasama kahit ilang araw lang. Mayroon kasi akong palaisdaan doon na kailangan ko rin asikasuhin. Ang daming bumibili sa tindahan. Oh, nandito ka na pala, Ava. Nag-uusap ba kayong mag-ama? Tapos na po kami mag-usap ng Itay. Doon na lang po ako sa sala kakain. Ava, teka lang. Hayaan mo na lang siya. Nasabi ko na rin lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Binanggit ko rin na uuwi na rin ako sa probinsya para doon manirahan. Sana naman habang narito ka pa, lumambot ang puso ng anak mo at mapatawad ka na niya. Wala akong ibang hiling, kundi ang bagay na yan. Sa loob ng 3 araw na nasa bahay ako nila inay, lahat ginawa ko para umiwas kay Itay. Hanggang sa umalis ako kay inay lang ako nagpaalam, kahit nandun siya. Ang inaasahan kong 3 araw na mawawala si Levi ay naging 1 linggo. Tumatawag naman siya sa akin lagi para mangumusta. Wala rin akong kamalay-malay ng mga sandaling yon na pumunta sa bahay namin si Maris. Hinahanap ko si Ava. Hindi ko kasi alam kung saan siya talaga nakatira eh. Kaya nagbabaka sakali ako na baka nandito siya.
Kaaalis lang ng anak ko nung isang araw. Stay in kasi siya sa trabaho niya bilang caregiver. Ikaw pa lang nanay niya. Kung ganun, sa'yo ko nalang sasabihin ang sadya ko. Kaibigan ka ba ng anak namin? Ang mabuti pala, Ray, dalhan mo muna ng maiinom ang bisita natin. Huwag na kayong mag-abala pa. Hindi rin ako magtatagal. Ano nga ba ang kailangan mo kay Ava? Pakisabi sa anak ninyo, nalayuan ang asawa ko. Huwag niyang sirain ang pamilya namin. Ha? Tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya, Lauro? Hindi kayo nagkamali ng dinig. Kabit ng asawa ko ang anak ninyo. Hindi magagawa ni Aba ang sinasabi mo. Disente ang anak ko. Hindi niya magagawang pumatol sa may asawa. Balita ko, iniwan niyo ang pamilya ninyo para sumama sa ibang babae. Tapos magtataka pa kayo kung totoong kabit ang anak ninyo? Ano bang kasalanan ng anak ko sa iyo? Bakit mo siya sinisiraan? Hindi ito paninira lang. Tanungin niyo kasi ang anak niyong malandi. Paano niya nagagawang ipakain sa inyo ang pera na galing sa asawa ko? Ha? Hindi man lang ba kayo nagtataka? Caregiver lang ang trabaho ng anak niyo pero lahat ng kailangan ninyo, pati pag-aaral ng mga kapatid niya, kaya niyang suportahan? Umalis ka na dito sa bahay namin. Huwag mong dungisan ang pangalan ng aming anak. Tingin niyo talaga sa anak niyo, Santano. Kung hindi niya lalayuan ang asawa ko, pagsisisihan niyang kumabit siya. Hindi kami naniniwala. Mabait ang anak ko. Hindi niya magagawa ang mga sinasabi mo. Alam niya ang pakiramdam na inagawan, kaya hindi niya magagawa ang mga yan. Umalis ka na, bago ko makalimutan na babae ka. Babalik ako at guguluhin ko kayong lahat kapag hindi pa siya tumigil. Ang dami mo pang sinasabi, umalis ka na lang. Lauro, hindi yun magagawa ng anak natin. Hindi niya magagawang manira ng isang pamilya. Hintayin nating dumating si Ava. Hayaan natin siya magpaliwanag. Kumalat sa lugar namin ang tungkol sa pagiging kabit ko. Pati tuloy mga kapatid ko ay labis na rin naaapektuhan. Nang mga sandaling yun, wala pa rin akong alam. Patuloy pa rin kami sa ginagawa naming kasalanan ni Levi. Gusto ko sanang ipakilala ka na sa pamilya ko. Sa tingin ko, masyado pa maaga. Bakit naman? Kahihiwalay lang namin ni Maris. Hindi pa nga niya tanggap eh. Tsaka wala na siyang ginawa kundi magbanta. Pati pamilya ko, alam na rin nilang pakikipaghiwalay ko. Sana, Han, huwag ka muna makisabay sa problema ko. Pasensya ka na. Bukas nga pala, uuwi muna ako sa amin. Sana lang wala na doon ang itay. Ilang araw lang naman kamo siya doon, di ba? Malay mo, nakaalis na siya. Ilang araw na kasi akong kinakabahan eh. Tapos, hindi pa sila nagchat-chat sa GC namin. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala. Ngayon lang kasi nangyari na hindi sila active. Sinubukan mo na ba silang tawagan? Hindi ko rin sila makontak eh. Mabuti pa, puntahan mo na lang sila bukas. Kakausapin ko rin ang pamilya ko na wag na silang makialam sa problema namin ni Maris. Sana matanggap na ng asawa mo na wala na kayo. Hindi ko rin gusto na makasira ng pamilya. Natatakot din kasi ako na malaman ng pamilya ko ang sekreto ko. Alam mo naman ang kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. Kung sakali mang makarating sa pamilya mo ang relasyon natin, nasisiguro ko na tanggap na ni Maris na wala na kami at ikaw na ang mahal ko. Sana nga. Huwag ka na mag-alala pa. Magiging maayos din ang sitwasyon natin. Pinilit ko na lang alisin sa isipan ko ang mga bumabagabag sa akin. Pagkaalis nga ni Levi kinabukasan, naghahanda na rin sana ako nang marinig ko na merong nagdo-doorbell sa labas. Hindi naman ako nagdalawang isip na buksan ang pinto. Ganun na lang ang gulat ko pero pilit ko yung itinago sa harap ng bisita. Ikaw? Siguro nakita mo ang litrato ko sa cellphone ni Levi, kaya kilala mo na ako. Wala si Levi dito. Alam ko, kapag ganitong oras nasa opisina na siya. Paano mo nalaman ng bahay na to? Ang totoo niyan, nahirapan akong tuntunin ng lugar na ito. Mabuti na lang nakakagawa pa rin ako ng paraan.
Siguro naman, alam mo na ang sadya ko sa'yo. Layuan mo ang asawa ko. Pakawalan mo na siya. Ikaw ang dapat na bumitaw sa kanya. Hindi ka na niya mahal. Yan ba ang sinabi niya sa'yo? Para sa kaalaman mo, hindi lang ikaw ang babaeng sinabihan ng asawa ko ng matatamis na salita. Marami kayo, pero sa huli, sa akin pa rin bumabalik si Levi. Nakatitiyak akong mahal ako ni Levi. Hindi ako matutulad sa ibang babae na sinasabi mo. Ano bang habol mo sa asawa ko? Tingnan mo yung sarili mo. Maganda ka at bata pa. Humanap ka ng kasing edad mo. Kung pera lang ang habol mo, sabihin mo sa akin kung magkano ang kailangan mo. Mahal ko si Levi. Hindi pera niya ang habol ko. Mahal? Sa tingin mo mapapaniwala mo ko na mahal mo ang asawa ko? Hindi ko na problema kung naniniwala ka. Ang importante naman, kami ang nagkakaunawaan. Masaya ka ba na may sinira kang pamilya? Ha? Araw-araw, hinahanap ng mga anak ko ang kanilang ama. Nauubusan na ako ng dahilan sa kanila. Hindi ko masabi na ang ama nila ay may kinalolokohang ibang babae. Mas mabuti siguro kung ipagtatapat mo na lang sa kanila na hindi na kayo magkakasundo ng asawa mo. Dahil lang naman sa'yo kaya kami nagkakagulong mag-asawa. Palibhasa kasi wala ka pang anak. Kaya hindi mo alam ang damdamin ko. Sana naman, salaminin mo ang paghihirap ng nanay mo nung iwan siya ng tatay niyo nang dahil sa ibang babae. Ganon kasakit ang nararamdaman ko. O baka nga higit pa eh. Patawarin mo ko. Hindi ko kayang iwan si Levi. Kapag nakahanap ng ibang mas bata sa'yo ang asawa ko, iiwan ka rin niya. Maniwala ka, kaya habang hindi ka pa niya sinisira, iwan mo na siya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Masama ang loob mo kaya mo yan sinasabi. Kahit anong sabihin mo, hindi ko siya iiwan. Kahit malumuhod ako sa harapan mo, Huwag mo namang pababain ang sarili mo. lahat gagawin ko para mabuo lang ang pamilya namin. Nakikiusap ako. Umalis ka na. Lahat kaya kong gawin. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Wala akong gustong hilingin sa'yo. Umalis ka na lang. Sa lahat na naging babae ni Levi, ikaw ang hindi matinag-tinag. Sana nga, wag mo itong pagsisihan. Kahit galit si Maris, dama ko na mabuti siyang babae. Pero mahal ko na si Levi. Hindi ko kakayanin na mawala siya sa akin. Handa ko siyang ipaglaban kaysa hodang may mga tao pa akong masaktan. Nung bumaba ako sa tricycle, naramdaman ko na agad ang kakaibang titig na ibinato sa akin ng kapitbahay namin. Nang makapasok ako, hindi man lang ako sinalubong ng mga kapatid ko na biglang nagpulasan ng alis. Kakaiba rin ang tingin sa akin ng inay. Ano pong nangyari sa kanila? Bakit sila umalis nang dumating ako? Ito nga po pala. Namili na po ako ng mga kailangan dito sa bahay. Kumain ka na ba, Ava? May niluto akong ulam dyan. Alam ko, paborito mo yun. Akala ko po ba ilang araw na lang kayo dito at uuwi na rin kayo ng probinsya? Hindi ko kasi maiwan ang nanay mo. Ganoon din ang mga kapatid mo. May sakit po ba kayo, inay? May problema ba dito sa bahay? Walang sakit ang inay mo. Wala naman pala. Baka naman dahilan nyo lang para manatili na kayo sa bahay na to. Sinabihan na kita na matuto kang rumespeto sa tatay mo. Inay, bakit parang may iba sa inyo? Akala mo siguro hindi namin malalaman ang sikreto mo. Paano mo naatim na pakainin kami ng perang galing sa masama? Di bali ng araw-araw tayong magdildil ng asin, basta wag mo lang pababain ang sarili mo. Hindi ko po kayo maintindihan, Nay. Alam na namin na isa kang kabit. Paano mo nagawang manira ng isang pamilya, ha? Nasa na ang mga pangaral ko sa'yo? Itinapon mo na lang ba yon ng dahil sa pera? Hayaan niyo po ako magpaliwanag. Ano pa bang ipaliliwanag mo? Maliwanag na ang lahat. Nasilaw ka sa pera, kaya ka pumayag na maging kabit. Mahal ko po si Levi, Nay. Mahal? Ano ka ba, Ava? Ang daming lalaki dyan. Para ka namang mauubusan.
Alam ko po na malaking kasalanan ang ginawa ko pero hayaan niyo na ayusin namin to ni Levi. Paano nyo aayusin ang problema kung ikaw mismo ang may gawa? Maaayos lang ang problema kung lalayuan mo ang lalaking yon. Inay, hindi ko po magagawang layuan si Levi. Patuloy kang magpapakababa dahil sa lalaking yon. Ano? Habang buhay kang mamumuhay sa kasalanan. Binigyan mo na nga ng kahihiyan ng sarili mo. Pati mga kapatid mo, dinamay mo pa. Alam mo ba, wala na silang maiharap na mukha sa mga tao dito. Patawarin niyo po ako, Nay, kung pati kayo nadamay. Hindi ko naman sinasadya. Lagi kang ipinagmamalaki ng mga kapatid mo sa ibang tao. Ikaw ang huwaran nila bilang mabuting kapatid. Malaki ang respeto ng mga tao sa iyo rito. Tapos sisirain mo lang. Iwan mo ang lalaking yon. Umuwi ka rito. Huwag mong pababain ang moral mo. Hindi ko po yun magagawa, Nay. Pwes, itinatakwil na kita bilang anak ko. Wala akong anak na isang kabit. Inay! Wag po! Inay! Hayaan mo muna ang inay mo. Masyado lang siyang nasaktan sa nangyari. Halika muna sa kusina. Bakit po ganun? Misa lang ako nagkamali. Itinakwil na ako ng inay. Baliwala ba lahat ng sakripisyo ko? Hindi nila binabaliwala ang mga ginawa mo. Masyado lang silang nasaktan. Patawarin mo rin ako, anak. Walang dapat sisihin kundi ako. Hindi kita nagabayan. Marahil ay dahil na rin sa kakulangan ng pera kaya ka pumayag na maging kabet. Totoo po. Nasasaktan kasi ako na makita na nahihirapan si nanay at mga kapatid ko. Pero kalaunan naman po, minahal ko na si Levi. Alam ko na wala ako sa posisyon para payuhan ka o husgahan sa ginawa mo. Bilang ama, sana pakinggan mo ang sasabihin ko. Kahit mabuti pa ang intensyon mo, kung mali naman ang paraan mo, kasalanan pa rin yon. Isipin mo ang mga taong masasaktan ninyo. Ayokong dumating ang panahon na masigit kang masaktan sa bandang huli. Dahil hindi pa rin ako kinakausap ni inay, nagpasya na lang ako umuwi na. Nakiusap din ako kay Itay na wag muna siyang umalis sa bahay namin. Naabutan ko na rin sa tinutuluyan namin si Levi. Siguradong si Marisa nagsabi sa kanila. Nanggaling din siya dito. Iniuutusan niya ako na layuan kita. Hindi na ako nagtataka kung paano niya natuntun ang tinitirhan natin. Kilala ko na siya. Kapag may gusto malaman, lahat ginagawa niya. Totoo ba na hindi lang akong naging babae mo? Na lahat sila, iniwan mo din? Oo, pero hindi ako seryoso sa kanila. Ikaw lang ang sineryoso ko ng ganito. Tatagal ba naman ang relasyon natin kung hindi kita mahal? Naniniwala ako sa'yo. Medyo naguguluhan lang ako. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng asawa ko. Gusto lang niya na ikaw mismo makipagkalas sa akin. Dahil sa kanya, galit na ang pamilya ko sa akin. Itinakwil na rin ako ng inay dahil ayokong makipaghiwalay sa'yo. Hindi na ako papayag na guluhin ka pa niya. Kakausapin ko siya. Sa tingin ko, hindi mo na siyang makukumbinsi pa. Hayaan na lang natin siya. Wala na rin mawawala pa sa atin. Tama ka. Magsasawa rin siya sa ginagawa niya. Hindi mo ba sasagutin ang tawag sa cellphone mo? Lagi na lang tumutunog kapag nandito ka sa bahay. Si Marisan tumatawag. Ayoko makipagtalo sa kanya. Pagod ako sa maghapong trabaho. Tingin ko pa naman sa kanya nung una parang mabait. Nako, napakagaling umarte niyan. Huwag ka magpadala sa kabaitan niya. Alam ko na ngayon, mabuti pa magpahinga na tayo. Maaga pa ang pasok mo bukas. Akala ko magiging maayos na ang pagsasama namin ni Levi. Pero madalas pa rin kaming guluhin ng asawa niya. Minsan tumawag ang babae at sinabing magpapakamatay siya kapag hindi nagpakita ang asawa. Kaya napilitan si Levi na puntahan siya. Ano na naman bang kalokohan to, ha? Kailan mo ba kami titigilan ni Ava?
Kinausap ka na ba ng mga pamilya natin, ha? Oo, kahit sila hindi kayang isalbang pagsasama natin. Hindi ka ba naaawa sa mga anak mo? Naaapektuhan na pati pag-aaral nila. Kahit anong pagtatago ko sa kanila, alam na nila na gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Kakausapin ko sila. Ipapaintindi ko ang sitwasyon natin. Talaga bang seryoso ka sa babaeng yun? Oo, siya nang gusto kong makasama habang buhay. Kilala kita, Levi. Kaya mo lang siya gusto dahil maganda at bata siya. Kapag ba kumupas na ang ganda niya, mamahalin mo pa kaya siya? Matagal pa yun mangyayari. Sabi mo nga, bata pa siya. Kahit ano talaga ang pakiusap ko sa'yo. Nakialam na nga ang pamilya natin. Ayaw mo pa ring lubayan ng babaeng yun. Kung ako sa'yo, sumuko ka na lang. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa pag-aalaga sa mga anak natin. Tigilan mo na rin ang pananakot mo na magpapakamatay. Alam ko naman na hindi mo gagawin yun. Teka lang, aalis ka na ba? Oo, pakiusap ko ulit, tumigil ka na sa panggugulo sa amin ni Ava. Huwag mo na rin pupuntahan ang pamilya niya. Nagpupuyos ang kalooban ni Maris nang iwan siya ng asawa. Nagsisigaw siya hanggang mamaos siya. Lahat ng mahawakan niya ibinato niya sa sahig. Nang kumalma, umalis siya at saka pinuntahan ng bahay ng mangkukulam. Sige, Levi. Tatanggapin ko nang mawawala ka sa amin ng mga anak mo. Pero hindi ako makakapayag na hindi makaganti sa inyo ng babae mo. Pagkarating sa bahay ng mangkukulam, agad nilapag ni Maris ang malaking halaga. Kasama ang isang litrato. Napangiti naman ng may edad ng babae. Bago umalis, sinabi pa niya na kailangan walang lunas ang gagawin niyang sumpa. Muli kong binisita ang pamilya ko ng araw na yun. Malamig pa rin ang pakikitungo sa akin ni Inay. Para tuloy gusto kong maiyak sa trato niya sa akin. Hiniwalayan mo na ba ang lalaking yon? Nay, mahal ko po si Levi. Lintik na pagmamahal na yan kung may sinira kang pamilya. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Patawarin niyo na ako. Tao lamang po ako. Paano kita patatawarin kung unti-unti mong sinisira ang buhay mo sa pagiging kabit? Nakipaghiwalay na po si Levi sa asawa niya. Kami na po ang nagsasama ngayon. Nakipaghiwalay siya dahil sa'yo. Sa tingin mo kaya magiging masaya kayo kung may mga tao kayong nasaktan? Gusto mo bang lagi na lang may nakasunod sa'yong nagsasabi na kabit ka? Makakalimutan din po nila yon kapag nagtagal. Para naman pong hindi nyo kilala ang mga tao. Sa umpisa lang nila pinag-uusapan ng mga issue. Anong klaseng pag-iisip yan, Ava? May mga tao nga kayong nasaktan. Bakit ba napakamanhid mo? Tara, hayaan na lang natin si Ava. Naniniwala ako na siya mismo makakapagtanto ng mga mali niyang ginawa. Tingnan mo na lang ang nangyari sa akin. Mula ngayon, Ava, hindi na ako makikialam pa sa'yo. Bahala ka kung hindi ka takot sa karma. Ayoko rin na nagdadala ka ng kung ano-ano dito sa bahay. Mas gugustuhin pa namin magsardinas araw-araw. Inay naman, alam nung hindi ko kayo matitiis. Mas lalong hindi namin masisikmura na galing ang pera na yan sa lalaking yon. Huwag mo nang alalahanin ang inay at kapatid mo dito. Ako na ang bahala sa pangangailangan nila. Salamat po, Tay. Basta lagi mong iingatan ang sarili mo, anak. Maghihintay lang kami sa iyong pag-uwi. Aalis na po ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, anak. Ay, tingin ko sumusobra ka na sa anak mo. May damdamin din siya. Bakit? May damdamin din naman yung mga tao na sinaktan nila. Naroon na tayo. Pero kapag kasi nagmamahal ang isang tao, sarili lang niya ang pinakikinggan niya. Wala siyang nakikitang mali. Naiintindihan mo ang anak mo dahil pareho kayo ng pinagdaanan. Oo, sana sa madaling panahon, magising na ang ating anak. Ayoko siyang maging miserable na katulad ko. Malungkot na naman ako umuwi sa tinutuluyan namin. Parang gusto ko nang mawalan ng pag-asa na magkakayos pa kami ni Inay. May ilang oras din ako nagmukmuk lang.
Nang makita ko ang oras na malapit nang umuwi si Levi, tsaka ako naghanda ng hapunan. Naligo na rin ako. Pero habang nagpapahid ako ng lotion, may napansin ako na pulang pantal sa balat ko. Ano to? Kanina wala naman to ah. Nag-uumpisa na rin mga te. Kahit sa mukha ko meron na rin. Ano ba to? Bakit ang kate? Dumating si Levi at nakita niya ang mga pantal sa balat ko. At walang tigil sa pagkamot. Dumudugo na rin ang balat ko. Agad na niya akong dinala sa ospital. Pagdating doon, pinasuri niya agad ako. Binigyan naman ako ng ilang gamot at ointment para sa pangangate. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo makati pa rin pero nabawasan naman. Huwag ka mag-alala. Tiniyak sa akin ng doktor na mawawala din yan at babalik ang dating kutis mo. Ay, salamat naman. Akala ko masisira ng balat ko. Hindi kaya dahil sa mga ginagamit mong pampahid? Taon ko nang gamit ang mga yon, kaya malabo yung sinasabi mo. O baka naman may nakain ka na nakasama sa'yo? Posible rin, lalo't madalas tayong kumain sa labas. Baka yun ang dahilan. Mag-ingat na lang tayo sa susunod. Baka mamaya mas grabe pa mangyari sa'yo. Makakalabas na ba tayo ngayon? Bukas na kasi may mga lab test ka pang hindi pa lumalabas ang resulta. Levi, dito ko lang sa tabi ko ha. Nakakaramdam kasi ako ng takot. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Mabuti pa, matulog ka na. Sige, inaantok na nga ako eh. Siguro dahil sa ininom kong gamot kanina. Kinabukasan umuwi na rin kami sa tinutuluyan namin. Akala ko dahil meron na akong gamot na iniinom at ointment na ipinapahid sa balat ko, bubuti na ang lagay ko. Parang napansin kong unti-unting kumukulubot ang balat ko na parang sa matanda. Namumuti na rin ang mga buhok ko at naglalagas. Pakiramdam ko rin ang bilis kong mapagod katulad sa isang matanda. Nagpatingin na rin ako pero hindi nila matukoy ang kondisyon ko. Habang tumatagal, napapansin ko rin ang pag-iiba ng trato sa akin ni Levi. Bakit ba napapansin ko na laging gabing-gabi ka na kung umuwi? Hindi mo rin sinasagot ang tawag ko. Di ba sabi ko sa'yo kapag nasa opisina ako, huwag mo kong aabalahin? Ganitong oras nasa opisina ka pa? Sinong niloloko mo? Pwede ba, Ava, huwag mo akong pagtataasan ng boses? Palamunin lang kita dito. Ano? Yan lang ang tingin mo sa akin? Bakit? Totoo naman, di ba? Imbis na may katuwang ako, pabigat ka pa sa akin. Konting kilos mo lang dito sa bahay, napapagod ka na. Alam mo naman na may sakit ako, di ba? Akala ko naiintindihan mo ko. Alam mo, habang tumatagal, nahihirapan na akong intindihin ka. Pagod na nga ako sa trabaho, pagdating pa dito sa bahay, may stress pa ako. Hindi ko naman ginusto na magkaganito eh. Alam ko, ang itsura kong dahilan kung bakit parang ayaw mo na umuwi dito. Hindi ko kasi alam kung ano nangyari sa'yo. Ayaw mo naman magpa-check up sa espesyalista. Ano, hahayaan ko na pag-eksperimentuhan nila ang katawan ko, ha? Pag-aaralan lang nila kung ano bang sakit mo. Pareho lang yon. Kung ayaw mong gumaling, bahala ka. Huwag ka lang maging pabigat sa akin dahil wala akong plano na mag-alaga ng isang lola. Levi, wag mo naman akong talikuran. Nag-uusap pa tayo. Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Siya nga pala. Dito ako sa kwarto na to matutulog. Doon ka naman sa kabila. Wag mo namang gawin sa akin to. Pag-usapan muna natin ang problema. Wala akong nagawa ng pabagsak na isara ni Levi ang pinto ng kwarto. Kinabukasan naman hindi ko na nagisnan si Levi. Maaga siyang umalis. Wala akong kaalam-alam na muli niyang sinusuyo ang asawa para makipagbalikan sa kanya. Tama ba ang mga narinig ko? Labis ko nang pinagsisisihan ang mga ginawa ko. Sana mapatawad mo pa rin ako. Gusto mo rin kamong makipagbalikan sa akin? Alang-alang sa mga bata, ayusin na natin ang pagsasama natin. Alam ko na galit ka pa rin sa akin. Pero handa akong gawin lahat, mapatawad mo lamang ako. Paano si Ava? Hindi naman kami kasal. Wala siya magagawa kung hihiwalayan ko na siya. Hindi ka ba naaawa sa kanya?
Bata pa naman siya. Sigurado makakahanap pa siya ng lalaking magmamahal sa kanya. Hindi ko alam kung kaya pa kitang tanggapin sa buhay namin ng mga anak mo. Para kasing nasanay na ako na wala ka sa tabi namin. Ilang buwan pa lang naman akong hindi umuwi sa inyo. Alam ko na miss nyo na ako. Hindi ako susuko hanggat hindi ko na ibabalik ang tiwala mo at pagmamahal sa akin. Kung kinakailangan, liligawan ulit kita. Ikaw ang bahala, pero huwag kang umasa. Kilala mo ako. Hindi ako ganong kadaling sumuko. Alam ko, pero kilala mo rin ako kapag napuno na at napagod. Nararamdaman kong may itinatago si Levi sa akin. Minsan umuwi siya, pinakialaman ko ang cellphone niya habang nasa banyo siya. Doon ko nabasa ang usapan nila ng kanyang asawa. Sino may sabi sa'yong pakialaman mong cellphone ko, ha? Kaya pala bigla ka na lang nanlambig sa akin. Yun pala, nagkakamabutihan na ulit kayo ng asawa mo. Eh ano ngayon? Asawa ko naman si Maris. Paano ako? Akala ko ba ako na ang mahal mo at hindi na siya? Napag-isip-isip ko na mahal ko pa palang asawa ko. Hindi ko kayang mawala ang pamilya ko sa akin. Bakit mo ko pinaasa? Lahat pala na sinabi ng asawa mo dati totoo. Hindi lang ako ang pinaasa mo. Marami kami. Patawarin mo ako, Ava. Pero tapos na tayo. Babalik na ako sa pamilya ko. Huwag mo akong iwan. Kailangan kita. Mas kailangan ako ng pamilya ko. Mabuti pang bumalik ka na lang din sa pamilya mo. Namamakaawa ako sa'yo, Levi. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Bitiwan mo ako. Nandidiri ka ba sa akin dahil sa itsura ko? Hindi naman. Sinungaling! Kitang-kita ko sa mga mata mo ang pandidiri sa akin. Nawala ng kislap na pagnanasa mo sa akin. Alam ko, itsura ko ang dahilan kung bakit gusto mo makipagkalas. Bahala ka kung yan ang gusto mong isipin. Basta tapos na tayo. Hindi na magbabagong isip ko. Hindi ako papayag na basta na lang matatapos ang relasyon natin ng ganito. Mahiya ka nga. Huwag kang umasta na parang ikaw ang legal na asawa. Kabit ka lang naman. Pero nangako ka sa akin. Hindi lahat ng pangako tinutupad. Tanggapin mo na lang na hindi tayo nakatakda para sa isa't isa. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Para ding tukso na bumalik sa alaala ko ang mga sinabi ng inay. Maging ang mga binitiwang salita ni Maris noon. Nagpasya ko na lisanin na ang bahay na yon. Naakala ko magiging pugad ng pagmamahalan namin ni Levi. Habang inaayos ko ang mga gamit ko, biglang dumating si Maris. Tama pala ang sinabi sa akin ni Levi. Dinapuan ka nga raw ng kakaibang sakit. Mas mukha ka na tuloy matanda sa akin. Pasensya ka na. Nagmamadali na kasi ako umalis. Baka kasi dumating na ang taxi na tinawagan ko. Huwag ka mag-alala. Hindi rin naman ako magtatagal. Gusto lang kitang makausap sandali. Kausapin o insultuhin? Ayos lang naman kung pipintasan mo ako ngayon. Totoo naman kasi na malaki na ang pinagbago ng itsura ko. Ang taas kasi ng pangarap mo eh. Akala mo siguro, porket maganda at bata ka, makakabingwit ka na ng mayaman. Tingnan mo tuloy, kinarma ka. Itong tandaan mo, sa umpisa lang nagwawagi ang kabit. Sa huli, ang legal na asawa pa rin ang panalo. Tanggap ko na karma ito sa akin. Alam ko na huli na para humingi ng kapatawaran. Pero sana balang araw, mahanap mo sa puso mo mapatawad ako. Masyadong masakit ang ginawa mo. Baka hindi na kita mapatawad kahit kailan. Ayos lang kung hindi mo ako mapapatawad. Oo nga pala, ito ang susi ng bahay. Mas higit kang may karapatan dito. Dahil ayaw abutin ni Maris ang susi sa kamay ko, nilapag ko na lang yun sa kama. Bago umalis, nilingon ko muna ang buong bahay. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Marami na kasing naipon na magandang alaala doon. Nung dumating ang taxi, nagpahatid na ako sa amin. Ang itay lang ang nadatnan ko sa bahay na ipinagtaka ko. Ava, ikaw ba yan? Ako nga po, Itay. Ano nangyari sa'yo? Bakit tumanda kang tingnan?
Hindi ko rin po alam kung paano ipaliliwanag kung anong nangyari sa akin. Basta ang alam ko, nagkaroon po ako ng malubhang karamdaman. Sina inay, Wala na sila dito. Umuwi na sila ng probinsya. Ako na lang ang naiwan dito para hintayin ang pagbabalik mo. umuwi na sila. Iniwan na nila ako dito. Hindi, anak. Pinauna ko lang sila doon. Sabi ko, ako na lang ang maghihintay sa pagbabalik mo. Matagal ka nang hinihintay ng inay at ng mga kapatid mo. Paano pa po ako haharap ng ganito ang itsura ko? Kahit ano pa ang itsura mo, mahal ka namin. Ang tingin ko rin ay mayroong kumulam sa'yo. Ho? Sino po kaya ang gagawa nito sa akin? Iisang tao lang naman ang matindi ang galit sa akin. Mahirap mambintang. Ipasa Diyos na lamang natin kung sino man yon. Gagaling pa po kaya ako, tay? May kilala kong manggagamot sa probinsya. Baka matulungan ka niya. Paano po kung hindi ako gumaling? Natatakot po ako na habang buhay na ganito na ang magiging itsura ko. Hindi magbabago ang pagtingin namin sa'yo. Ikaw pa rin ang aking magandang anak. Salamat po, tay. Hinintay niyo ako. Patawarin niyo rin po ako sa mga nasabi ko sa inyo dati. Matagal na kitang pinatawad. Ang mahalaga, bumalik ka na sa amin. Makakapagbagong buhay na tayo sa probinsya. Mamumuhay tayo ng tahimik at masaya. Sana talaga nakinig na lang ako kay inay. Baka hindi nangyari to sa akin. Ang tigas kasi ng ulo ko din eh. Naging huli man, kahit papaano ay pinagsisisihan mo na ang mga ginawa mong kasalanan. Namimiss ko ng mayakap ang inay at mga kapatid ko. Sana hindi na sila galit sa akin. Hindi na. Patagal ka na nilang napatawad. Bukas na bukas din, uuwi na tayo sa probinsya. Hindi man buo ang kaligayahang nararamdaman ko dahil sa aking itsura. Labis pa rin ako nagpapasalamat. Sa wakas kasi natutunan ko ng patawarin ng itay sa mga nagawa niyang kasalanan sa amin. Natutunan ko rin na tanggapin ang mga nagawa kong pagkakamali. Kahit hindi man naging ganap ang paggaling ko, masaya ko na kasama ang pamilya ko. Buo at masaya. Wakas.